Kung ano man po yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo because of us and for us, there will be no other time or another way of showing that kind of love. Because that's it. Ang sabi ng Panginoon, this is it. It is finished. So ang bola po nasa ating lahat. Wala nang dapat patunayan pa ang Panginoon. Even in our prayers, huwag na tayong nagpe-pray na para bang gusto pa nating, Lord, patunayan mo pa ang pag-ibig mo sa akin. That is a wrong kind of prayer. Kalimutan na natin yung lumang kagawian, kinagawian natin ng pananalangin, na gusto pa natin patunayan pa ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal because it's more than enough. Mula sa kaluluwa ni Adan hanggang sa kaluluwa ng kahuli-huliyang taong ipanganganak sa mundong ito, covered na ng pagkamatay ni Jesus Christ. The blood of the Lord is sufficient enough for the salvation of all the souls from the past to the present hanggang sa future. Kaya ulitin ko po, when we are praying, don't ask for more. Don't ask for more from God. But let's pray, Lord, give me the capacity, the zealousness for me to give more back to you. Yun ang tunay na panalangin, pasasalamat ng isang Kristiyano. Always remember, our God, our Father, is a responsible Father. He is a good God. According sa Scripture, bago pa natin hingin, alam na niya ang ating pangangailangan. So sa kabila ng nangyayari po sa mundo ngayon, mga kapatid, worldwide dumaranas na po ang mga tao ng kahirapan. It is written in the Scripture. Yan yung pinag-aaralan namin every Tuesday night, the book of Revelation. I really hope and pray na kapag meron time kayo and make time, don't wait for that time, but make time. Appoint a time na pakinggan ninyo. Recorded po lahat yun. It's really happening now. The time is not tomorrow. The time is not next year. The time is now. Because the end is near. Imulat natin ang ating mga mata, tanggapin natin ang katotohanan ng Panginoon. Ano man meron kami ngayon, ikaw lang talaga ang aming kailangan. So ipagpasalamat po natin sa Panginoon na merong Friday for us na magsama-sama to worship Him in spirit and in truth. Hindi po utang na loob ng Diyos sa atin kapag tayo dumadalo sa mga gawain. Walang utang ang Diyos. Wala. Okay? So mapalad po tayo ngayon sa pagkilos ng Kanyang Holy Spirit. We are here now. Not by human might or human power, but by the Spirit of the living God, we are here today. We're still alive. Use that strength na meron tayo for the glory of our God. Hindi na po ipinagpapabukas ang mga bagay na ito. Because we know, anytime, katulad po sa nangyayari around the world, wala silang ka-idea that day they will die in the flood. Hindi po panahon ni Noah pinag-usapan natin ngayon. Ngayon mismo, many peoples around the world, wala man lang sa kanilang paghinagap that this will be the end of my life. After many years ng aking pagpupunyagi, pag-aaral, pagtatrabaho, pag-iipon, kung meron man, dito lang pala hahantong ang aking buhay. At lahat ng aking mga pinaghirapan. 100 lang ng baha, everything is gone. Even the lives of those people. Always remember, anytime, even now, that thing or anything na katulad nun, pwedeng mangyari sa atin. So always glorify the Lord. Always glorify the Lord, not only with our mouth, but with our heart and the things na ating ginagawa for each and every day. Okay, imulat po natin ang ating spiritual eyes. Sabi nga po ni kapatid ni Pablo sa New Testament, na ipanalangin natin, Lord, open up our spiritual eyes that we may see. Upang makita namin yung walang hanggang pag-ibig, pagmamahal, mga pagpapalang ibinigay mo sa amin. At the same time, imulat mo pong aming mga mata sa katotohanan, we need you than all of these things in this planet or this universe. Kung ngayon po,
nakita natin, narinig natin sa mga awitin na yon, yung lahat ng harana ng Diyos sa atin. Yung kanyang declaration of love sa atin. Now it's about time for us to, kumbaga, we must know something in this life. Di ba? Maraming tao, or I think, wala naman sigurong tao na gugustuhin lumayo sa mga good things, di ba? Walang taong gugustuhin lumayo sa mga bagay na mabubuti or kung saan siya'y nakikinabang. Right? Di ba? Kung tutusin ang tao, kung saan may pakinabang, nandun nga siya eh. Bakit ang mga bayan, ang mga cities noon na umabot hanggang sa ngayon, bakit sila nagtatayo ng mga communities around a river? Why? Because they need water, right? Bakit may mga taong laging nakatira is either sa river, malapit sa dagat? Kasi pinagkukuhanan ng pagkain. Siyempre, idagdag mo na yung mga farms, especially nung araw. Yun yung pinaka-natural, environmental friendly na pagkita po ng kabuhayan. Nangyari yun noon, hindi ngayon. Nung araw, environmental friendly pa ang lahat ng kinabubuhay ng tao. Ngayon po, hindi na. Pero, hindi ba, katulad ng example ko kanina, kung nasaan yung mga bagay na pangangailangan ng isang tao, dun siya dumidikit, dun siya lumalapit. So, in short, muli po, walang tao, walang matinong tao ang lalayo dun sa source ng lahat ng kanyang pangangailangan. Right? And of course, katulad po natin mga Kristiyano, dapat po hindi tayo lumalayo sa source ng ating buhay. And that is God, our Lord Jesus Christ. So yun po pag-uusapan natin ngayon. Ayan po yung basahin ko muna yung ating key verse. Makikita po natin sa Hebrews chapter 2 verses 1 to 4. Ito pang sinabi ng scripture for us. Verse 1, we must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Verse 2, for since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment, verse 3, how shall we escape if we ignore so great a salvation? Paano natin may ignore yung salvation tinanggap natin mula sa Panginoon? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard Him. Verse 4, so God also testified to it by signs, wonders, and various miracles, and by the gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. So yung pong gift of the Holy Spirit is not for us to choose. Linanawin ko po, hindi po tayo ang pipili. Nung gifts of the Holy Spirit na gusto natin, it will be God Himself. Wala dito yung pipila ka, gift of healing, gift of pagpapayaman, gift of beautifulness, flawlessness, at doon kayo pipila kung saan yung gustong gift. No, mali po yun. Ang nagbibigay ng gift, ang siyang nag-aakda kung kainin niya ibibigay, God alone. We may pray for it, but definitely, kung anong kalooban ng Panginoon, yun ang masusunod. Okay? So, isiningit ko lang po yun. So, tingnan po natin sa verse 1. Ang sabi po dyan ng author, anonymous author ng Hebrews, pay the most careful attention. Kung saan natin dapat ito ng ating mga mata, ang ating mga tainga, yung ating 5 senses, isama na yung puso, dapat daw most careful attention to what we have heard. Kung ano yung narinig natin at naririnig pa from our God. Or sa mga nababasa po natin sa scripture. Most careful attention. Imagine that. Most careful attention. Why? This is very, very important. Upang number 1 tayo mga Kristiyano, magampanan natin yung talagang gusto ng Panginoon na pagkakagamit sa atin. Upang maging useful tayo sa ating Diyos. Hindi niya tayo iniligtas para wala lang, okay, papunta na ako ng langit, so, pag nagkasala naman ako, okay lang, may 1 John 1:9 naman. We cannot mock God. Alam ng Diyos each and every day, kung hindi natin ginagawa, yung dapat ginagawa natin para sa Kanya. Ulitin ko po, prayer and reading sa scripture, it is every day. Hindi siya each time na may sakit lang,
Is time may pangangailangan lang pag may namatay? No. Everyday po ang prayer at ang pagbabasa ng Bible. Kung paano everyday, hindi tayo pumapalya sa pagsilip sa Facebook. Kung paano everyday, hindi tayo pumapalya sa pagsilip sa TikTok. Hindi pumapalya, di ba? No. Kung paano hindi tayo pumapalya manood ng TV, ng mga paborito nating mga palabas, mga game show or what. Higit sa lahat, of course, yung pananalangin sa word of our Lord. I am challenging you to check yourselves. Everyday ba meron kayong prayer and reading the Bible? Katulad ng everyday nanonood tayo ng TV, everyday nasa TikTok, everyday nasa Facebook. Sagutin yung sarili niyo because I'm telling you, ulitin ko po, the time is near. It can be today. It can be tomorrow. Check ourselves whether we are really in the faith or not. Ang tunay may pananampalataya, ang tunay naligtas, maraming senyales. Maraming signs ang tunay na ligtas. Ulitin ko po, maraming senyales ng tunay na Kristiyano. Okay? So sabi po dito, mag-iingat tayo, makinig maigi. Para saan daw? Why? Ba't kinakailangan natin maglaan ng ganung klase ng atensyon? So we do not drift away. Maraming klase ng drifting away. Halimbawa, sa school, nangyayari sa atin yun, kadalasan, even me. Nakikinig ka sa teacher, di ba? Sulat-sulat sa dyan. Yung pala, in your mind is already asleep. Di ba yun yung mga nagde-daydreaming? Ano pa? Hindi ka naman natutulog, di ba? Pero yung isip mo naman pala, nasa iba. Nasa ibang bagay. Kaya yung teacher na yun, pag nagpa-exam, may quiz ba? Ogoy, bago po tayo matapos sa klase na ito, meron pa tayong 30 minutes, meron tayong quiz. Ano man yung pinag-aralan natin kanina? Meron pong gumagawa nun. Lahat ng sinabi ng teacher, ipapaquiz niya bago matapos yung araw na yun. Yung nga nagde-daydreaming. Nag-drift away ang utak. Marami rin naman, nagdi-drift away ang puso. Kapag tayo po nagdi-drift away sa something very, very important, isa lang ang resulta nun. Kapahamakan, kakulangan, lack of power, lack of zealousness sa anumang bagay na dapat pinaglalagakan natin nito. So, many are nakaka-experience nun. Many experience yung drifting away. Minsan nagdadrive ka, mahirap mag-drift away ang utak ng nagdadrive. Kapahamakan lang yun. Ay, walang ibang pupuntahan yun kundi kapahamakan. Kaya mga drivers, kinukonsider ang mga nasa transport. Okay? Alalahanin din natin yung mga transport natin. Puyat kaya itong brother na ito na sumusundo. No? Pakitaan natin ng konting, hindi wag ng konti. Sapat na konsiderasyon. Yung mga gumigising na maaga, yung mga drivers, at maghahatid pa sa atin pa uwi. Kasi, katulad mo, tao rin yan. Napapagod yan. Puyat yan. Kung yung preparation mo, 1 oras lang bago magawain, ang mga drivers, 3 hours. 3 hours, 2 hours ang preparation yan. Okay, so muli po, mga Kabat Transports, maraming salamat sa inyong lahat. Okay, so igalang po natin ang ating mga transport. So, to make it short, ang pamagat po ng mensahe today ay the drifter. So we will see. We will see. Tayo ba ay drifters? Tayo ba ay drifters or not? And be honest with yourselves. Be honest with yourselves. Ano bang ibig sabihin ng word na drift? Number 1, to be carried slowly by a current or air or water. Yung kahoy na nasa dagat, di ba? Una, nasa pangpang yan eh. Maya-maya niya, dinidila-dilaan na ng tubig, dinidilaan. Maya-maya, andun na siya. No, hindi naman mag-stay yun doon. Unti-unti. Hindi man lang yan namamalayan. Katulad ng mga nagsuswimming, right? Sa dagat. Nandun ka sa spot na yun, hindi ka man gumagalaw eh. Enjoy na enjoy ka, saya-saya mo. Pagtingin mo, hindi mo na makita yung pampang. Yung pala, lumayo ka na. Right? Experience nating lahat yun. Yun daw yung drifting. Inaanod sa Tagalog. Ang iba pa raw meaning ng drift, move passively, aimlessly,
or involuntarily into a certain situation or condition. Kasi nga wala ka man lang ginagawa, wala man lang resistance, okay lang, sige lang, kung saan lang yung kung saan ang agos ng mundo, o kung saan man mapunta tong sitwasyon nito, sige lang, paanod lang ako or what. Hanggang matagpuan natin sarili natin, nasa malaking problema. Okay, isa pa yun, nagdi-drift mismo kasi napaka-passive. Wala lang, nagsisimulang nag-aaway yung mga bata, yung mga bata yan, normal na nag-aaway yan. Nung medyo lumaki, hindi, malalaki na yan, alam na nila ginagawa nila, saya, normal lang yan, nag-aaway sila. Hinayaang mag-away mga bata, ginagamitan ng human thinking, no? Ano nangyari paglaki? Nag-aaway pa rin. Normal yan, mga matandang na nag-aaway talaga hanggang mamatay. Hindi normal yun. Yun po yung mga passive. Pinagkikibit-balikat na lang ang mga bagay, kadalasan, matatagpuan na lamang niya ang kanyang sarili sa hindi magandang sitwasyon. Ano pa? Drift. A steady movement or development from one thing toward another. Yun may unti-unti, no? Hanggang sa makarating siya doon sa lugar na yon or something, may mga development. Ito pa pag-usapan natin. What about us? Of course, we are Christians here. Ang pag-usapan natin, drifting sang-ayon sa spiritual na aspeto. Ano raw yung mga things to know about drifting away from the faith? So, specifically, pag-usapan natin yung ating pananampalataya. Ano na kalagayan natin? Nasaang posisyon na tayo ngayon sa pagiging Kristiyano? Sa ating buhay, mananampalataya. Number one, yung daw drifting, it requires no effort. Just stop rowing. Kung tayo nasa bangka, itigil lang natin yung pag-row, pagsasaguan, di ba? Or tacking against the wind, and a boat will begin to drift effortlessly. Magpalutang ka lang ng ganun, walang ka-effort, you will be drifted somewhere sa iyong kinalalagyan. Ano sinabi ng Hebrews about this sa ating spiritual? Yun nga po yung kanina. We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, and that is the Word of God. Why? So that we do not drift away. So specifically, ang pinag-usapan dito yung Word of God. And mga kapatid, maraming words around. Hindi lang po ang Diyos ang sumulat ng mga libro. Even yung kalaban o ang world na kinalalagyan natin, mas marami silang isinulat than God. Sabi nga po nila, dun sa Library of Congress sa US, millions of books na nandoon, halos lahat daw ng libro nandoon, and there is only one Bible. Of course, kasi bawat aklat, hindi po dinodoble. Isa lang. Isa. At isa lang doon yung Biblia. Among those many books in that library, isa lang ang Bible. And you know what? Mapalad yung mga taong yung nag-iisang Biblia, babasahin nila pagpunta nila doon sa Congress Library na yun. Katulad ngayon, what are we reading every day? Mga emos? Mga chismis? Kwentong Korean, kwentong artista. What are we reading every day? What about the scripture? Kaya ako, maraming salamat sa mga kapatid na nagpo-post ng mga verses at least. At least, pag nakiwag lang natin i-like, syempre, tingnan naman natin, basahin natin. Hindi yung parang, may like nga to. No. Let's appreciate it. Kasi at least nakakapagbasa tayo one way or the other. Pero it must be more than that, of course. We must really read kung saan nanggaling yung scripture na yon and apply it, internalize it, and apply it in our lives. So, marami pong mga katuruan ang mundong ito. Hindi man lahat, pero maraming klase ng libro o katuruan na meron sa mundo, anti-God. Of course, may mga libro, automatic pa lang, dun sa harapan, sa cover, talaga, it's atheistic or anti-God. Pero marami po kasing libro hindi mo makikita sa cover. Kaya mag-ingat po habang binabasa natin yung mga yan. Noong nga naalala ko may mga nabiro lang no na, kasi may pinagmamalaki. Alam mo ba na natapos ko yung 12 books? Yung makakapal na nobela na yan, natapos ko yung series. Biglang meron sumagot, yung Bible ba, nabasa mo na? Now, how can you answer that? How can we answer that?
Kahit nabasa mo na yung buong Britannica Encyclopedia, yung 12 volumes nun, okay, fine. But what about the Bible? Nabasa na ba natin? You know why? Kung bakit mahalaga yun? Yung kasi ang tutulong sa atin para yung ating pagdidrift effortlessly on our side matigil. It will make us wake up. Imbes na napaka-effortlessly, at least mahirapan yung current, yung tubig na tayo ianod palabas. Sabi nga, di ba, ng mga post na nabasa natin, na pag-aralan natin sa Book of Revelation, kailangan pahirapan natin si Satanas bago na tayo maloko. Kasi nga, maraming scammers, spiritual scammers especially, ini-scam yung mga tao. At nakikita niyo naman sa mga balita yan, right? Habang pinagpe-pray niya yung kanyang mga member na yumaman, ang talagang yumayaman, siya lang naman. Ang mga tao naman, gullible or uto-uto. Or, mas masahol pa, wala kasing alam sa scriptures. So kung ayaw natin mag-drift away sa ating faith, number 1, dapat po tayo ay nakatutok sa salita ng ating Panginoon. I know, maaaring hindi ganun kadaling pag-usapan ng Lord sa mga kwentuhan kasi mas madaling pag-usapan yung mga bagay na bigla lang sumusulpot habang nag-uusap na laging nag-ending sa toilet humor. It's so easy, walang ka-effort. Drifting din po yan, mga kapatid. Tayo mga Kristiyano, ulitin ko po, kung meron bang mga jokes, malinis na jokes. Ang number 1 kung charge dito, leaders. Number 2, mga ministers, mga ministry heads. Hindi tama na tayong mga nasa ulo, mga nasa taas, naglili sa mga kapatiran na ito. Tayo pa yung leader sa mga jokes na mga napakarurumi. Dapat po katotohanan, hindi isnabin ng Lord yung mga jokes na ating ginagawa. Malinis. Kung meron tayong joke na gustong ibigkasin sa ating mga kapatiran para mapatawa sila, subukan muna sa Panginoon. Kapag ang Panginoon natawa, napangiti man lang sa joke mo, okay, fine, i-share mo sa amin. Pero kung alam mo, kapag sa Panginoon mo ginawa yung joke na yan, baka tirisin ka niya, huwag mo nang ibigay. I-spare mo na kami, kapatid. We don't need those things. Okay? Walang masamang maging masaya. Pero malinis, maka-Diyos, maka-Kristiyanong kasayahan. Okay lang po ba yun? Is that doable or not? Ayaw nagsabi niyan, pangatawanan ninyo. Ako makikinig lang. Let's observe about these things. So, number 1, yung drifting away from the faith, napaka-effortless. Number 2, it happens almost unconsciously. Katulad po sa sinabi ko kanina yung sa dagat. Titignan mo yung ibabaw, napaka-peaceful naman. Pero bakit ganun? Yung wave na nakita ko dito, nandito lang naman sa kabila. Diba? Paano ako magdi-drift away? Kasi may tinatawag na undercurrents. Alam ninyong lahat to. Ito yung nagpapalunod sa mga tao, di ba? Okay naman yung ilog, nakita ko, pero ba't nalunod yun? Kasi sa ilalim, mas malakas yung agos, di ba? We know this. Undercurrents are often unnoticeable from the surface. May mga klase ng paghila ang kalaban, ang mundo, ang flesh. Hindi mo manonotice ka agad. Kasi napaka-cool. Ganun naman ang mundo, ganun naman ang kaaway. Kapag nag-present sa atin ng something na ikalalayo natin sa faith, it's cool. Tama lang, hindi magulo. Kalmante. Parang nagbibigay pa sa akin ng kapahingahan. Pero hindi mo alam, hinihila ka pala palayo. Kasi sino sa ating sasama sa isang barkadahan na sa surface pa lamang ang gulo-gulo? Wala, di ba? Kadalasan niya maganda sa ibabaw, pero sa loob ayan na. Yung mga underlying na mga pag-aaway, yung pagiging mga traitors, na may sinasabi behind your back. Ang mangyayari doon, madadamay din tayo. Ganun pala sinasabi niyang best friend forever ko na yan, Sino ba talagang best friend? Walang masamang magkaroon ng best friend. Pero mag-iingat po tayo sa mga undercurrents. Ano sinabi sa Ephesians 6:11? Sabi po dyan, let us put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Yung pong mga schemes,
yung mga scums ni Satanas at mga demonyo ng mundo, di ba? Hindi natin manonotice. Kasi maganda nga kasing tignan. Magandang tignan. Bigyan ko ng example, pero hindi ko sinasabing ito totally. Actually, si Satanas ang ano niyan ang may gagagawa niyan. Halimbawa yung mga sales. Yun ang isa sa napansin ng mga dumadalaw dito. Yung mga sales, yun ang normal. Kapag walang sale, abnormal yun. Dito sa bansang to. To be honest, kayo mismo magsasabi, yung sales laging meron. Pero yung walang sales, madalang yun. So, ang normal dito, may sales talaga. Ngayon, ito po. Kung hindi tayo nagpapadala sa undercurrent ng mga sales, mainam. Pero kung tayo yung mga bili ng bili, maging ng mga bagay na hindi naman kailangan, kapatid, ibinabaon mong sarili mo sa financial, very, very big financial problem. We must live within our means. Doon sa minsan sinasabi natin, yun lang kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, we must live within that. And remember, bago tayo bumili ng something na hindi naman natin kailangan, or kahit isang taon mo itago, hindi mo naman kinailangan, remember, may mga mahal ka sa buhay na nangangailangan ng financial help. Kung hindi man mga kapatid sa laman, mga kapatiran itself. So, mag-ingat po tayo sa undercurrent ng mga sales. Yan po, hindi ko makakalimutan kinuwento noon ni Pastor Neil, yung una ko pong pastor dito nung nasa Word of Life pa kami nun. I think that's, kaya niya naikwento, true to life story. Yun yung mga bumibili ng washing machine kahit hindi pa kailangan kasi may libreng tabo. Hindi po mapag-joke yun si Pastor Neil, napaka-ano bang, Kuya, galit na ako sa'yo. Huwag mo nang gawin yan. Ganun po yun, yung kapatid na yun, napakakalmante niya. Galit na pero sweet pa rin. Para mag-joke siya ng ganun-ganun lang. Hindi. Why? Kasi true to life po yan. Uy, sayang Buy 2 iPhones, get 1 USB. Mga kapatid, matatanda na po tayo. Meron na po tayong binubuhay na mga bata. Meron na po tayong pinag-aaral. Meron tayong future na pinaghahandaan. Bakit nakatuon dyan ang ating pansin? Those are the undercurrents. One of the many, many undercurrents. Huwag kang kumain ngayon na yung kinain mo, pinambayad mo, pang isang linggo. Madali pong mag-ipon. I'm telling you, magkano man ang sahod ninyo, sahod natin, kung marunong tayong mag-handle ng ating mga finances. Huwag nating isisisi sa Diyos. Dapat kasi sa Zimbabwe na ako pinanganak Mayaman yung lugar na yun. Diyos pa ngayon may kasalanan. Dapat kasi sa Canada O at least sa Kandama man lang. Or what? Just because of those things, para lang ma-enjoy niya yung mga possessions, earthly possessions. Pasensya na po kasi ang tatagal na ninyo nagtatrabaho dito. Tignan ninyo kung ano na invest ninyo sa Pilipinas at kung magkano ng laman ng inyong bank account. Maawa kayo sa sarili ninyo. Hindi tamang kayo 20 years ago, itong kalagayan ninyo, pag uwi nyo after 20 years, ganun pa rin. Di ba yun ang nakakalungkot na kalagayan ng mga nag-abroad? Magbabakasyon, lahat ng pera ubos sa isang buwang bakasyon. Be wise. Ang mga anak ng Diyos, wise. Okay? Because we have a wise God. Diyos na nagbibigay ng wisdom sa lahat ng bagay. So yun lang po, hanggang doon na muna. Undercurrents. Mag-iingat po tayo dyan. Kung talagang need mo, walang problema. Pero ulitin ko po, pag oras na binili mo yan, tapos nandun lang naman inaagyo, kapatid, wrong investment yan. O hindi lang basta wrong, zero investment. Zero investment. Kanina nga po, nabasa ko lang, kasi nag-uusap kami ng mga anak ko. Tinuro ko sa kanila yung cost-effective na mga bagay. Ang isa sa dapat prinsipyo ng isang katulad natin, ng mga responsable na nasa tamang gulang na, dapat kung meron man tayong pinagkakagastusan, cost-effective. Ang example niya doon,
Ang hindi cost-effective ganito. Bumili ka ng powerful, napaka-expensive na laptop para lang sa ganun, yung mga picture sa Facebook, ma-save mo sa hard disk. Aanhin mo ngayon yung 6,000 reals worth na laptop na yun lang palang paggagamitan mo. All of these things, that is not cost-effective. Kaya nga po, depende sa ating trabaho, depende sa ating pangailangan kung ano man yung mga bagay na binibili natin. Dapat nakarelate sa buhay. Hindi nakarelate sa, wala lang, gusto ko meron kasi siya, gusto ko meron din ako. Right? So, ulitin ko po, matatanda na tayong lahat. Ito na po dapat yung mga bagay na naglalaro sa ating kaisipan. Mga bagay na merong responsibility, hindi lamang para sa sarili, kundi mga taong ating mga minamahal. I know marami sa atin hindi makaipon because ang mga pamilya kasi kailangan ng tulong. Maganda yun kung ganun. Walang problema dyan, kapatid. Pero kung ating mga sahod na uubos, yung ating bank account hanggang open lang, no? Tapos wala nang pumasok doon, no? At wala namang mga mahal sa buhay na talaga naman nangangailangan ng ganung klase ng kalaking mga suporta. Then, walang ibang sisisihin doon kundi tayo. Huwag na rin nating sisihin kasi naman yung sahod ko ngayon, yun na yung sahod ko 20 years ago, hindi man lang tumaas. Huwag nating sisisihin din yun. Tayo pa rin, yung pag-handle pa rin natin ang may problema. Okay? Kung gusto niyo ng mga signature mga shirts, okay, fine, pipirmahan ko, walang problema para maging signature shirts yan. Okay? Walang problema, sabihin niyo lang ha. Kung gusto niyo ng mga signature shirts. Ang hirap pa ng bigkas. Okay. Number 3, things to know about drifting away from the faith. Nothing drifts upstream. O nga naman, saka nakakita nung papunta doon ng tubig, yun namang yung bangkang papel, papanik na siya against the current pa. Of course, ang katotohanan, nothing drifts upstream. It's always downstream. Faithfully serving God is like rowing upstream. Yan po ang katotohanan. Tanggapin na natin yan. Habang tayo nagsisilbi sa Panginoon, habang tayo nandito sa planet na ito na anti-God, ang ating pagsasagwan po against the current of this world. Yes, kaya nga po ang buhay Kristiyano, hindi hallelujah lang. We will suffer yung mga bagay na supposedly dati ini-enjoy mo lang kasi downstream ka, sunod ka lang ng sunod sa course ng mundong ito. Pero nung maging Kristiyano kasi tayo, hindi na. Against na tayo, mga kapatid. So supposedly merong effort talaga ang pagiging Kristiyano. Wala pong Kristiyano na effortless. Ulitin ko po, kung tayo ay Kristiyano ngayon and yet walang ka-effort ang pagkakristyano mo, something is wrong with that. Once na isang tao naging Kristiyano, full of effort, sa gawain pa lang sa loob ng simbahan, sa mga pangailangan na lang ng simbahan, we must be part of these efforts. Kailangan natin ng something for this, we must be part of it. Kailangan nating ayusin to, we must be part of it. Doon pa lang ng simbahan yon. Diba? Anyway, yung sa labas kasi, current na yun ng mundo Pero sa loob kasi lagi tayong ganun. So, ulitin ko po, hindi effortless ang pagiging Kristiyano. Hindi po dadalo lang, uupo, makikinig, maiiyak, diba? Tapos mamaya paglabas, wala na. Tapos pag uwi, ano nga pala yung message kanina? Hindi ganun. Kasi po maraming ganyan, diba? Kayo mismo siguro nakakapansin kayo, may mga ganon. Kanina sa loob ng worship hall, iyak siya ng iyak because of the glory of the Lord. Pero ano nangyayari sa kanya ngayon? Parang iba na yata kaagad. Baka may problema itong mga pintong to Siguro minsan pag-pray natin mga pinto na yan, parang sinasala niya mga naiiwan nandito sa loob. Joke lang po yan, okay, ma-open. Pero hindi ba? Nangyayari talaga siya. Paano nangyari? Diba? So ganun po talaga ang buhay Kristiyano, merong effort. Bakit may effort? Dilinawin ko po, even though wala dyan. Kasi po, ang pinag-uusapan natin sa church, sa lahat mga churches ng mga real Christians around the world, salvation of a soul. Wala nang hihigit pa na priority ever throughout eternity kundi yung salvation ng kaluluwa ng isang tao. Yun po ang reason why we are here. If we are saved now,
Kung ngayon masasabi niyo ligtas na kayo, papunta kayong langit, anytime na kunin kayo ng Panginoon, then, do our part. Makipag-partner tayo sa Panginoon. Lord, I would like to be your partner to save as much as many souls, Panginoon. Saving of souls po ang business dito. Hindi as in business talaga, kundi yun ang reason, the sole purpose while we are here. Soul winning. Hindi lang po pagdaluyan. Hindi lang yung pakikinig. Isama po ninyo yung effort na pag-share. Hindi mo madala sa church? Ay, kaso nahiya po ako kasi wala akong alam sa Bible as usual. Madali lang yan, kapatid. Kung hindi mo kayang i-share si Kristo, ipakita mo si Kristo. Anyway, sinabi rin naman sa Biblia eh. Di ba? Ipakita mo sa akin yung pananampalataya sa mamigan ng iyong mga salita. Ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking gawa. Yun po. Kung hindi po natin kayang mag-share, kulang ako sa Word of God, masungit kasi siya or what, yung buhay. Magandang chance po yun. Pag sabay kayong kumakain sa opisina, mag-pray ka muna bago kumain. Macha-challenge po sila. Siyempre sa simula, arte. Pero later on, hindi na, matatanggap din nila yan. Okay? Yung buhay po. So, yung po nagsasabing kasi mahina yung bang dinedeclare lagi, mahina kasi ang memory ko, wala akong alam. Sa lahat ng ba't yung tinatanggap natin pag nasa loob ng church? Sa labas yata, hindi natin tatanggapin yun. Boss, I have no memory at all. Boss, I am useless. Hindi mo sasabihin sa boss mo yun, di ba? Pero baka sa loob ng church, agad-agad, di ba, with pride, I have no memory. But full of pride pa eh. Halos pinagmamalaki natin. So kung hindi po, okay, fine. Kung talagang hindi nyo kaya i-share yung word, show it by our lives. Yung mga supposedly, tingnan mo, born again yan ha. Pag may nangyayaring ganito, bugnot ka agad yan, bugnutin yan eh. Pakita mo hindi ka na mabubugnot. Right? Napakasimple lang po yun, magwa-wonder sila ngayon. Diba? Magwa-wonder, ito ang number 1 na suspect sa sa mga baon na nawawala sa rep ng opisina. Diba? Uy, wala na. Kasi dalawa lang sila sa opisina eh. Wala ba ibang suspect? Diba? Yan. Yun po, yung ganun. If not the word, the life, the works of our Lord in our life. 2 Peter 3:17 and 18. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, pinagpauna na ni Peter yung kanyang yung warning, be on your guard, ha? Sabi niya, be on your guard, so that you may not be carried away by the error of lawlessness and fall from your secure position. Hindi sinasabi nito, and lose your salvation. Hindi. Ang posisyon natin, we are more than victorious in the name of the Lord Jesus Christ. Ang tunay na Kristiyano, laging merong victory sa lahat ng kanyang mga kinalalagyan. Whether private life, church life, or yung sa trabaho, office life, work life, dapat po mayroong victory makikita sa isang Kristiyano. Na yung klaseng victory pinag-usapan natin, hindi yung tipong lagi ka na po-promote, victory. No, hindi yun. Kasi minsan, hindi eh. Kailan ba tayo huling na promote? Kailan ba tayo huling na salary increase? Kung doon natin ibabase yun, then, every 5 years ka victorious. So, hindi po. Hindi doon. Kundi yung buhay natin. How we conduct the things sa mga kinalalagyan nating lugar. Sa opisina, how do we conduct? What is our attitude? What is our behavior sa ating pagtatrabaho? Kayo na mag-isip. But dapat, kapuri-puri, number 1, sa Panginoon. Pangalawa, mapapapurihan tayo ng ating mga boss. Okay? So, nililinaw ko po yan ha. We are working with unbelievers. Our bosses are mostly unbelievers, but it doesn't mean yung pagkakristyano natin, yung approval ng Panginoon, hindi mag-e-exist sa lugar na yun. We must be approved by God as a victorious Christian. So, yung kasing posisyon natin bilang victorious, yung po kasi maapektuhan. Tandaan po natin, there are innumerable witnesses around us. Kung hindi man nawiwita sa mga kapatiran, yung ating pagfo-fall sa ating position bilang victorious, makikita yan ang family natin. Kung hindi man family natin, mga kasama natin sa trabaho. Kung hindi man sila, yung mga kaibigan natin
No? They will see it. Ayaw natin makikitang meron tayong kahinaan, di ba? Gusto ba natin yung ganun? Pagpasok mo lang sa opisina, talagang talunan na kaagad? Hindi. Sinong papasok trabaho ng ganun? Kasi bakit naman ako tineterminate? Kasi lalamya-lamya ka eh. Ang kailangan sa opisinang to, yung mga talaga namang parang turumpo, punong-puno ng buhay. Kasi may mga opisinang ganun po. Pag hindi marunong makisama, of course, alam niyo na ito, hindi marunong makisama, laging negative, laging nakareport yan sa HR. At maaaring maging reason pa yung para i-terminate siya. Di ba? Sa trabaho, ayaw natin ng ganun. Hanggat maaari, smile, di ba? Kahit yung ito lang kasi, magsalamin ka para, pero dapat yung victory makita sa bawat isa sa atin, sa lahat ng aspeto sa ating buhay. So, bantayan po natin yun. The more you row, the more you grow. So, sige lang, sagwan, mahirap maging positive ka agad kasi ang daming problema. Do it anyway. Anyways, di ba? Do it anyways. Kaya nga po sa simbahan, minsan pinapansin natin, sister, Friday ngayon. Or brother or sister, Friday ngayon. Pero bakit yung mukha mo parang Yes. Diba? Parang ba yan? Black Friday or Biyernes Santo. Anyway, usapan na po natin ng matagal na panahon yun noon. Na it really, kung totoo it requires more muscle to frown than to smile. So, bakit ka mag-exert ng effort sa pag-frown, konti lang naman pala ang muscle na kailangan mo para ngumiti. So, ginti na lang kaysa mag-frown o sumimangot. Okay. Nothing drifts upstream, it's always downstream. So, the more you row, the more you grow. And number 4, malapit na po tayo. Downstream, ito, physics, super simple physics. Downstream speed accelerates pagpapabagsak. Bumibilis yun. Yung pagbulusok, bumibilis siya. The faster the drift becomes, the more the danger abounds. Ang hirap pong saluhin o pigilan ng taong tumatakbo ng mabilis. Kung sway lang, parang fast walk lang, pwede mo pang mapigilan yun. Pero yung sprint, subukan natin humarang sa harapan nila. Disgrasya yun. So, ganun din po. Kapag hinayaan natin na tayo imbis na magbigay ng effort para mag-grow upstream at hinayaan natin na tayo mag-downstream, yung pong pagiging delikado, mas darami. Pansinin po natin sa buhay natin yan. Bahala na, Kristiyano ako, pero bahala na, hindi naman ako iniintindi ng Panginoon. Gagawin ko lang yung dati kong ginagawa. Ano mangyayari sa kanila? Ano sinabi sa Biblia? Kapag meron daw masamang espiritu, umalis sa isang tao, tapos pag alis niya, yung tao na inalisan niya, ganun pa rin ang buhay. Di ba? Ganun pa rin ang buhay, hindi nagbago. Pag nakita raw yun ng evil spirit, open na open pa rin ang puso, tigang na tigang. Ano raw ang gagawin ng evil spirit? Di ba, babalik siya at magsasama pa ng kanyang mga kabarkada. At ang sabi sa Biblia, at magiging mas masahol ang kalagayan ng taong yun kaysa una. Ganun din po. Alam niyo mga kapatid, we cannot afford na mangyari ito sa atin. Mahirap pong bumangon, di ba? Madali magbumangon. Yung nga lang, umupo ka lang niyan sandali kasi mayroon ka dinamput eh. Hirap na. Di ba? Nananakit na nga lahat kaagad. Dadampot pa lang yun. Ng papel or what. Yung paglagapak pa. Hindi lang basta paglagapak kasi at least merong puwersang pwede mong tungtungan para makatayo ka eh. Kung you are continuously falling down, mas mahirap yun at mas dangerous. Ang sabi nga po sa 1 Peter 5:8, be alert and be of sober mind. Maging maliwanag lagi ang ating mga kaisipan at maging alerto tayo. Why? Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Ano ang ginagawa niya? Looking for someone to devour. Palakad-lakad lang dyan. Alam naman natin ang kaharian ng evil spirits. It is the air. Itong atmosphere na ginagalawan natin ngayon, andyan sila palutang-lutang. They are just there anywhere. We cannot afford na makita ng mga demonyong yan na tayo nangihina. Kasi po, papapakin tayo o lalamunin tayo, especially ng mga evil spirits. Hindi ka man masasapian. Yun na lang magbigay sila ng bad thoughts, suicidal thoughts sa iyong puso.
That is more than enough distraction para sa isang tao, especially sa isang Kristiyano. We cannot afford that to happen. Huwag natin pakikita kay Satanas na mahina tayo, mga kapatid. Huwag tayong emo sa ating spiritual life. Ulitin ko po, hindi man omniscient, hindi all-knowing si Satanas at ang mga demons, they can see. At doon sila bumabase. Ayun, di ba? Ayun. Nasa emo situation na naman. Because of this thing na nangyari, kasi alam niya yung nangyari. Because anong gagawin ng kalaban doon? Una, i-guilt trip yung tao, di ba? Yung Kristiyanong lugmok, no? Even though siya i-declared victorious lugmok. Ika-capitalize yun ng kalaban. Lalo niyang bobombahin ng evil thoughts, mga negative thoughts. Hindi lang siya. Siyempre yung mga taong naging reason kung bakit siya lugmok, gagamitin din siyempre. Pag nakita mo, busitin mo siya ulit, ha? Walang gagawing mabuti ang mga iyan. So ulitin ko po, hindi nababasa ng kalaban ng puso't isip natin, pero nakikita niya tayo habang tayo nagtatantrums, imbis na dumalo, matulog na lang ako. They can see those things. Mahirap po, mga kapatid. Huwag natin ipakita sa kalaban yan. No? Pero yung prayer po natin, it has a security. Kasi meron nagtanong, Kuya Eric, kung nakakarinig din ng mga kalaban, di pag nagpe-pray pala ako, Of course, there is this certain protection ng Panginoon when it comes to our private conversation with Him. Kasi meron din nagsuggest, pwede po bang bago ako mag-pray akong huwag marinig ni Satanas yung prayer ko? Okay, wala rin naman masama ito kung tutuusin. Pero imagine, if we are talking about our God, and instant na tayo po nakikipag-usap sa Diyos, that is a private father and son and father and daughter conversation. Kasi na yung magbigay siya ng protection for that. Pero then again, kung gusto niyo pang double protection, then ask the Father, Lord, ano man po yung sasabihin ko sa inyo, huwag pong marinig ng ibang hindi naman dapat makarinig ng prayer na ito, especially po yung mga kalaban. So, lagi pong ang kalaban, sabi dito, umiikot-ikot. No, sino ba dito yung medyo kahit nagtatawanan, tulog pa din or what? Yan. Yun lang po reason ko bakit ako nanggigising. Okay? Para gising tayong lahat. And of course, panghuli po, number 5. Drifting ends in shipwreck. Makikita po natin yun sa mga unmanned na mga barko. Di ba lagi nasa dalampasigan yun o sa mga batuhan? Ang ending lagi shipwreck. Ayaw natin. We cannot afford na ma-shipwreck ang ating faith. Kung paano we cannot afford na ma-shipwreck ang ating mga families. Sino may gusto ng ganun? Wala. Yun po kasi total na kapahamakan, yung shipwreck. Yung mga boats, yung mga barko pa, pag yan na-shipwreck tumama sa mga matatalim ng mga to, useless na yan. Kaya nga tawag, sinasalvage. Di ba ba? O magpadala tayo ng salvage team para isalvage yun na shipwreck na barko. Kumbaga, isa-save. Di ba? Kailangan ng iba ngayon para tumulong sa kanila because they cannot help themselves. Once on the edge of a waterfall especially, there's no other way but down. Lahat ng bangin, laging bulusok pababa. May tubig or wala, pababa yan. And we know what's happening or what's waiting for us na sa ibaba. The only thing that it will do to us, pagbagsak natin sa babagsakan natin, death and destruction. 1 Timothy 1:18 and 19. Timothy, my son, I'm giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them, you may fight the battle well. Ang napaka-importante na ganun na natatandaan natin lahat ng promises ng Panginoon para sa atin. Kasi yun ang panlaban natin sa kalaban. Scripture to scripture, di ba? Napag-aralan natin ng maraming pagkakataon yan. So that we may fight the battle well. Verse 19. Holding on to faith and a good conscience. Faith, pag-usapan po natin to. Faith and good conscience. Which some, ito lang faith and good conscience, which some have rejected. So ano nangyari sa kanila? They have suffered shipwreck with regard to the faith. Kumbaga, failure ang pananampalataya. Dalawa lang naman ang klaseng Kristiyano
May mga Kristiyano na victorious ang buhay. Papuntang langit, victorious ang buhay. May mga Kristiyano naman, yes, papuntang langit, pero ang buhay, shipwreck. Yan yung mga tinatawag na talo ng Kristiyano. Supposedly, walang talo ng Kristiyano. Yung pag dineclare po natin, I am more than victorious in Jesus' name, show it with your life. Opo, hindi po dinedeclare yan ng bibigyan. Kaya pa pag may nagtatanong dito, are you victorious? Amen! Pangatawanan mo, kapatid. Oo. Kasi kung may anghel na nagbabantay, naka-smid yan. Baka nakarola yung mga anghel. Huwag mo na i-declare. Humingi ka lang ng tawad sa Panginoon. Kaya yung mga tumatayo naman, huwag tayong pa-declare kasi napipilitan yung mga kapatiran na mag-amen sa something na hindi naman sila amen talaga. Isang tanong lang, pag sumagot, mahina man o malakas, enough. Enough. Huwag po natin pipilitin ng mga kapatid. Are you victorious? Amen. Mahina. Are you victorious? Amen. Sa pilitan, napilitan tuloy siyang magsinungaling. I-declare yung something na hindi naman totoo. When we declare something, it must be real. It must be true in our lives. Okay? Hindi ka sinasabing, 10 years ka nang hindi nagde-declare ng victory. Ikaw, sabi mo kasi, wag mag-declare kung walang problema or what. I'm not saying that. But we ourselves, especially regarding sa faith, alam natin kung tayo nasa ganung klase ng murky side, malabo side ng pagiging Kristiyano. Okay? Ang kinakailangan muna healing. Pagtatayo ulit, pag-aalaga ng ating Panginoon. So, sabi dito, yun daw faith, dapat may kasamang good conscience. Kasama na dito yung sinabi ko ngayon. Don't just declare you're victorious. Dapat even with your conscience, you know that you are really victorious. Walang lokohan. Walang bulahan sa simbahan, mga kapatid. Huwag natin bulahin din ang sarili natin. No? Dapat totoo muna siya, saka natin sasabihin. Kasi po may mga Kristiyano, hindi, i-declare mo lang, mangyayari talaga sa'yo. Come on. Yung bang hindi naman nakarating sa finish line, i-declare niya na victorious siya? Hindi nga siya nakarating dun eh. Ang mga victorious, nakarating dun siyempre. Di ba nakakahiya yung ganon? Nakakaya yun. Pagdating mo talaga dun, kapag nagawa mo yung dapat mo gawin, then say, I have finished it. At meron akong victory from the Lord because of this. Dapat po malinis din ang ating konsensya. Magkaroon tayo ng faith, at the same time, malinis na konsensya na we are doing everything in regards to that faith na meron tayo. Okay? Kasi po, yung iba ginagamit yung word na faith para, passes, para sa mga blessings ng Lord. Pero in reality, he's doing something wrong. The person is not really doing his part. Napaka-effortless, nagdi-drifting away naman talaga kung tutuusin sa gawain. Then he will say that he is victorious. Asa na malinis ang konsyensya doon? Right? So yes, ang Kristiyano po, even though merong Holy Spirit na nagko-convict sa atin, and that's very, very good, at the same time, tao pa rin tayo, we still have personal conscience. Kasama po ang konsensya sa isang tao, whether Kristiyano or hindi. So, declare our faith and make sure even our conscience is clear about that kind of declaration. Hindi po natin maloloko ang Diyos. Maging mga angels, since nagbabantay sa atin yung mula na isilang tayo, yung ating mga guardian angels, hindi natin sila maloloko. Kasi sabihin namin, sabi ko naman ng totoo paminsan-minsan. Tagal natin magkasama, mula ipanganak ka, ako na nagbabantay sa'yo hanggang ngayon. Tanda mo na. No? Change. Magbago ka naman. Kasi alam nila yon. Napag-aralan natin yung dati, yung po mga angels, tinatawag din silang mga watchers. At nabasa naman natin sa Biblia, di ba? Si David mismo nagsabi, merong mga angels who are watching over us. Ang bawat Kristiyano po, merong guardian angel. Totoo po yun. Hindi yun nursery story. Talagang meron pong guardian angel. Now imagine, ano man ang ginagawa natin, saan man tayo naroon, ang angel nandyan. So meron ng Holy Spirit na nagko-convict, may angel pa na kumikilos against us kung hindi natin nagagawa yung dapat natin ginagawa for our Lord. So, iwasan po ang shipwreck. So, ano ba yung mga signs ulit if we are drifting away?
Tandaan po natin ito, baka, let's be honest ha mga kapatid. Number 1, signs if you're drifting away. Number 1, fading desire in reading God's words. Nung bago ako na, hindi pa ako mahilig magbasa ng Bible na, nung bago akong Kristiyano. Ngayon, tagal ko na, hindi pa rin ako mahilig magbasa ng Bible. Dapat hindi ganun. Marami sa atin na magsimula, naku, talaga namang Bible lagi. Kinakausap mo, alam ba yung story ni Jose Rizal? Ang sagot ba naman, ay yung buhay ni Solomon, gusto mo malaman? Yung mga napaka-biblical kasi, basa ng basa, yung eagerness yung ma-share yung scripture. Diba yung iba, habang lumalaon, wala na. No, natatapalan na ng mga cares of this life. Yun ang hirap eh. Kapag yung mga cares of this life nangibabaw sa atin, ang pinapangibabawan niya yung ating mga nalalaman, yung faith natin sa ating Panginoon. So, nag-fade ba yung desire natin in reading God's words? Number 2, sa signs, fading desire to pray. Gabi na, makatulog na after brushing too much. Wala na akong lakas talaga yung mata ko. Hirap na. Lord, alam mo na lahat. Thank you. Tulog. Ano yun pa eh. No, di ba Lord, alam mo naman ang laman ng puso ko, hindi ko man sinasabi. Amen. Tapos tulog. Okay? Yun. Yung desire to pray po, bantayan natin. Tayo ba prayerful pa rin? Hanggang ngayon. Number 3 po, fading desire to be with the brethren. Dati, hindi ako ano nangyayari sa'yo? Ang tagal kasi ng taga-sundo, gusto ko na mapunta ng church. Di ba? Parang sinisiliban ng paa niya. Gusto niya, nasa church na siya. After few months, ayan na. Hindi ka ba makakasundo ngayon, Brad? Di ba? Saka, pasensya na, hindi ko masagot kung makakadalo ko sa Friday kasi parang pakiramdam ko magkakasakit ako sa Friday. Yan, mga sign po yan nang nagdi-drip tayo away. So, mag-iingat po tayo sa pagsasabi ng no, hindi kayo makakadalo. Kasi po, ano man katwiran natin, alam ng Diyos ko ano yung totoo sa lahat ng pwede nating ikatwiran kung bakit tayo hindi makakasamba sa Kanya sa araw na itinakda niya na para sa Kanya lang. Alam po ng Lord yan. Number 4, fading desire to share the gospel. Imagine na paano may ituturo yung something na hindi mo alam. Kung may alam ka man, bakit dati, yun nga, napakainit mo mag-share. To the point na, bayad nga po, napakabuti ng Panginoon. Dati, ganun eh. Halos ganun. Hindi pwede ipinapasok ang glory ng Lord kahit sa pagbabayad lang ng pamamasahe. Pero ngayon parang, wala na. Wala na. So, isa po sa inyo, number 5, kabaligtaran ng 4. Increasing desire of the things of this world. Dati, babad na babad tong kapatid na isa sa gawain. Nag-surprise visit ako, talagang nagbabasa ng Bible, imagine. Habang nakikinig ng gospel sa TV. Di ba? Minsan may mga ganyan, surprise visit, di ba? Pero ngayon, wala, pagpasok ko, iba na ang nangyayari. Di ba? Iba na ang nangyayari. Mas gusto na niya manood ng mga soap opera. Gusto niya manood ng mga noontime shows. Nakita ko nagbabasa ng libro. Kasi ibang libro binabasa niya. Patungkol sa pag-yoga. Saka ka nakakita ng tunay na Kristiyano, nag-yoga pa rin. Parte ng Hindu religion, ginagawa pa rin niya. Nakakatakta yun. I mean, alam niyo ba yan mga kapatid? Yung pag-yoga na yan, mag-iingat po tayo sa magiginagaya natin sa mundo. Ugatin niyo muna sa nagmula yung mga bagay na yan. I am telling you, you will be surprised na nanggaling sa mga ibang reliyon, ibang pananampalataya, yung mga bagay na yan. Okay? Ano lang yun? Teaser. Saka natin pag-aaralan. Pag patuloy kang dumalo, you will know yung mga bagay na ito. 1 John 2:15-17. Alam na natin to. Do not love the world or anything in the world. If anything loves the world, the love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. If we are of God's, hindi tayo magdidrift. No, hindi tayo magdidrift. Lastly po, be honest. Hindi ko na sasabihin kung bakit mahalaga ang Panginoon if you are drifting. Be honest. Number 1. Kayo na po ang sumagot sa inyong mga sarili. Sa hinabahaba ng mga narinig natin ngayon, number 1, are you drifting away from the faith? Sang-ayon sa mga pinag-usapan natin kanina. Answer it, no, sa inyong mga puso. Number 2,
Are the signs of drifting visible in your life? Yung binanggit natin kaninang 4, pati yung pang-5. Nakikita ba natin sa sarili natin yon? If yes, number 1, keep rowing upstream towards the Lord. Mag-effort tayo. May effort po talaga ang paglapit sa Diyos. Yung iba nga po, di ba, yung ating ginagisnan, ano ginagawa? Nagbubuhos pa ng munggo para makarating lang dun. Tapos na maging Kristiyano tayo, talagang napaka-easy naman. Parang lumalakad sa ulap or what? Without effort. No, may effort po ang pagsunod kay Kristo. May effort po ang paglapit kay Kristo. Number 2, watch for worldly undercurrents. Be vigilant against the devil's schemes in putting you back in the downstream. Laging ganun ang kalaban. Nakakawala na tayo sa isang masamang sitwasyon. Isang araw, ba't nandito na naman ako? Ang hirap-hirap pa naman umalis dito. I mean, nandito na naman pala ako sa sitwasyon na ito. Di ba nakakalungkot yung ganun? And number 3, be willing to be against the tide of worldliness. Kung sinasabi ng mundo na no, pero sinasabi ng Diyos na yes, go with God. Even though you are the minority and the world is the majority, doon ka pa rin sa minority. Ganun naman ang mundo, di ba? Pasikatan lang naman yan. Kung mas maraming nasa kaliwa, dito ako sa kaliwa, mas marami dito. We are not like that. Kung saan nakapanig ang Diyos, doon tayo. Okay? And number 4, of course, paano talaga tayo hindi magdi-drift away? Habang narito tayo sa buhay na ito, dito sa mundong ito, be anchored in Christ. Hindi lamang po malalaking barko, hindi lamang mga bangka na nangangailangan ng anchor, especially us. Our faith must be anchored in the Lord. Sa ganun, hindi man natin namamalayang unti-unti lumalayo tayo, there is this attachment, there is this relationship na magkikip sa atin sa piling ng ating Diyos. So, it's up to you, now that you know, nasa inyo na po ano ang magiging action ninyo patungkol sa mga bagay nito. Sa tulong po siyempre ng kanyang banal na Espiritu. Tayong lahat po yumuko, tayo manalangin. Lord, thank you very much po sa inyong reminder patungkol sa drifting away. Aminado kami, Panginoon. It is happening to us, one way or the other. But Lord, thank you very much. Lagi kang nariyan. Ikaw ang anchor ng aming buhay. Lumulubog man kami sa tubig ng mundong ito, nilalakaran mo lang ang tubig, Panginoon, at lagi naroon ang inyong mga kamay upang muli kaming iahon. You're such a great God. Walang ibang Diyos na katulad mo, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa buhay na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat, Lord, sa maraming mga scriptures, mga promises, mga do's and don'ts, mga commands na iniwan mo sa amin. Yun po ang nagsisilbing gabay namin, Panginoon. Indeed, Lord, your word is a light unto our feet and a lamp unto our path. Lord, ipilit mo po sa amin, Panginoon, na kami makonvict to read your scriptures every day. I-convict mo kami ng patuloy, Panginoon, na kausapin ka namin every day, Panginoon. Hindi lamang in times of need, kundi sa mga pagkakataong gusto lamang namin magpasalamat. Kaya Father, thank you very much po sa pagkilos din sa aming mga buhay. And again, Lord, we are praying lahat po ng aming mga natutunan today, ma-embed, magrima, ma-embed sa aming puso forever. So Father in heaven, maraming salamat po. This is our prayer in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen.